Pilipinas nasa gitna ng malaking pagkakataon. Timog Korea handang ilipat ang ROX Jangbogo sa PH Navy habang umaalon ang mga usapin ng geopolitika sa Asya. Unti-unting umiinit ang usapin sa larangan ng depensa matapos ilahad ng Korea yung ang daily na matagumpay ng naisagawa ng Republic of Korea Navy, ang pinakahuling paglalayag ng Jangbogo class submarine na ROKS Jangbogo SS-061. Sa takdang araw na ika-30 ng Disyembre 2025, formal nang tatapusin ang operasyon nito, isang makasaysayang pagre-retiro matapos ang 23 taon ng paglilingkod sa karagatan. Marami ang nabigla ng ihayag ng South Korea na hindi nila balak panatilihin ang submarinong ito kahit ito ang pinakaunang Jangbogo class at simbolo ng pag-usbong ng kanilang modernong submarine force. Sa halip, binuksan nila ang posibilidad na ihatid ang barko sa isa sa dalawang bansa, Poland o Pilipinas. Ngunit habang nagpapatuloy ang mga pagsusuri, lumilinaw na ang Pilipinas ang pinakamalapit na posibleng makatanggap ng ROX Jangbogo kung handa lamang itong kumilos. Ang Jangbogo class ay nakabatay sa German Type 2091400. Ito ang natatanging German-built submarine sa buong South Korean submarine fleet. Ang sumunod na mga barko sa klase ay ginawang lokal sa mga shipyard ng South Korea matapos ang isang teknolohiyang paglipat noong huling bahagi ng dekada 80. Sa madaling salita, ang ROX Jangbogo ay hindi lamang submarine. Isa itong living relic ng unang bigong hakbang ng South Korea sa larangan ng advanced undersea capabilities. Habang parehong may nakabinbing submarine acquisition program ang Poland at Pilipinas, lumalalim ang hinalang malapit ng mahulog sa kamay ng Pilipinas ang ROKS Jangbogo. Ayon sa isang Korean defense analyst, mataas ang tsansa na ang Poland ay pipili sa isang European provider para sa ambisyosong Orca submarine program nila. Malalaking kumpanyang Europeo ang inaasahang lalahok at ang presyuhan doon ay magiging daan-daang milyong dolyar. Sa ganitong senaryo, halos automatiko nang madidiretso sa Pilipinas ang retired Jangbogo bilang bahagi ng mas malaking estratehiya ng South Korea. Nariyan pa ang lumang pangako na iniulat ng Max Defense Philippines. Ilang taon na ang nakalipas, nagpahayag ang South Korea na kung ang Pilipinas ay pipili sa Hanwha Ocean bilang supplier ng kanilang unang submarino program, handa nilang ilipat ang isang decommissioned Jangbogo class submarine. Gagamitin ito bilang training platform at dagdag na barkong pantulong sa operasyon ng mga papasok na bagong submarino. Mas nakakagulat pa, lumabas sa karagdagang impormasyon na kahit hindi pa man manalo ang Hanwha Ocean o HD Hyundai Heavy Industries sa bidding ng Submarine Acquisition Project, malaki pa rin ang posibilidad na ialok ng SUL ang barko sa Pilipinas. Ang kanilang dahilan ay malinaw. Ang pagpapalakas sa kakayahang pandepensa ng Pilipinas ay nakahanay sa pangkalahatang interes ng South Korea, lalo na sa harap ng patuloy na pagbabago sa seguridad ng Indo-Pacific. Habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea at lumalawak ang strategic cooperation ng Estados Unidos, Japan, Australia at South Korea, nakikita ng SOL na ang Pilipinas ay hindi lamang kaalyado. Isa itong mahalagang dulo ng mas malawak na chain ng collective defense sa rehiyon. Kaya't ang tanong ngayon, hindi kung handa bang tumulong ang South Korea, kundi kung handa bang lumusong ang Pilipinas. Napakahaba ng proseso para magkaroon ng sariling submarine capability. Hindi ito katulad ng pagbili ng surface ship. Ito ay nangangailangan ng malawakang training, simulators, bagong doktrina, tamang infrastructure, at pinakaimportante, oras. Kapag nag-decommission ang South Korea ng ROKS Jangbogo at ipagkaloob ito sa Pilipinas, hindi man bago ang submarine, napakahalaga nito bilang unang hakbang. Sa pamamagitan nito, maaaring magsimula agad ang Pilipinas sa aktual na pagsasanay ng seamen,
pagbuo ng maintenance crews, pag-aaral ng undersea warfare, at paghahanda ng organizational structure para sa unang Philippine Submarine Force. Oo, gagastos pa rin ang Pilipinas. Kailangang maglaan ng pondo para sa refurbishment ng submarine, pag-rearm ng weapon systems, at pagpapadala ng mga tauhan sa South Korea para sa training. Ngunit kung ihahambing ito sa pagsisimula mula sa wala, napakaliit ng gagastusin kung ang kapalit ay isang malaking pagtalon sa modernong kakayahan. Ang masaklap lamang, may panganib na maantala ang lahat. Sa kasalukuyang direksyon ng gobyerno, tinatayang bibigyang prioridad ang pagpapatuloy ng multi-role fighter project para sa Philippine Air Force. Idagdag pa ang hamon sa ekonomiya at politika. Kung mabibigo ang Pilipinas na gumawa ng pinal na hakbang sa loob ng 2026 o 2027, maaaring mawala ang pagkakataong ito. Sa kasalukuyang panahon, hindi na sapat ang diplomatic presence at verbal protest sa karagatan. Kailangan ng Pilipinas ng tunay na deterrence. Kailangan nitong makasabay sa modernong doctrine ng maritime security. At kailangan nitong simulang itayo ang undersea capabilities na matagal nang naudlot dahil sa kakulangan ng pondo at political will. Ngayon ang sandaling iyon. Naghihintay ang isang submarinong handang ibigay, isang submarinong maaaring maging unang hakbang ng Pilipinas patungo sa larangan na dati ay pangarap lamang. Naghihintay ang South Korea, naghihintay ang oportunidad, naghihintay ang kasaysayan. At nananatiling iisang tanong, handa bang kumilos agad ang Pilipinas bago pa ito tuluyang maagaw ng matagal ng pag-asa at plano? Ang posibilidad na maibigay ng South Korea ang retired ROKS Jang Bogo submarine sa Pilipinas ay isang pambihirang pagkakataon na maaaring magbukas ng daan para sa unang tunay na submarine capability ng Philippine Navy. Habang may matibay na indikasyon na mas malaki ang tsansa ng Pilipinas kaysa Poland na makatanggap ng submarinong ito, nakasalalay pa rin ang lahat sa kakayahan ng bansa na pabilisin at pondohan ang submarine acquisition project sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 taon. Handa ang South Korea. Malinaw ang kanilang interes na palakasin ang depensa ng Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya sa Indo-Pacific. Ngunit maging donasyon man o mababang halaga ang ibibigay na submarino, may responsibilidad pa rin kailangan paghandaan ng bansa mula sa refurbishment hanggang sa training ng tauhan. Kung makakilos agad ang Pilipinas, makakamit nito ang isang napakahalagang advancement na matagal nang ipinagpapaliban. Kung mabigo naman itong aprobehan ang pagkakataon, maaaring muling mapurnada ang pangarap na magkaroon ng sariling submarine force at ang ginintuang sandaling ito ay baka hindi na muling bumalik. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung handa ba ang Korea tumulong, kundi kung handa ba ang Pilipinas na samantalahin ang pagkakataon at tuluyang simulan ang makasaysayang pag-angat ng hukbong dagat nito.